Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa guro. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palagi ang request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay Friday, May 17. Dito sa Division of Caloocan, meron kaming face-to-face. Kaya lang, ang face-to-face lang namin ay first shift. Sa hapon, kami ay asynchronous. Wala kaming on-site classes sa hapon. Naka-asynchronous kami paulit-ulit si Sir Bong. Alam niyo, mga kwento ko lang, dito sa area namin sa Caloocan, particular dito sa Monumento, tinatawag namin tong South Caloocan. Araw-araw nang umuulan dito ng solid. Malakas naman yung ulan. Kaya lang nagtataka kami, nagtataka ako, yung heat index ay hindi naman bumababa. Sana yung mga darating na araw, magiging maaliwalas na, hindi na siya masyadong mainit kasi ang inaalala natin ay yung mga graduation ceremonies natin, yung mga moving up programs natin, kasi ito ay ginaganap sa mga covered court ng paaralan. Alam nyo, sana pagdating ng araw ng ating mga end of school year rites, ang prayer natin, sana ay hindi na siya masyadong mainit. Yung mga dates kasi ng end of school year rites natin, base sa DepEd order, ay magsisimula ng May 29, May 29, May 30, May 31 hanggang June 1. June 1, yun yung huling araw ng pagkakaroon, pagkakandak natin ng mga end of school year rites. Ito lang dapat yung mga araw para isagawa yung mga activities na binabanggit natin, graduation ng senior high school, graduation ng grade 6, at yung mga moving up naman ng grade 10. Alam nyo, dito sa Caloocan High School, sa school ni Sir Bong, yung aming mga end of school year rites, even yung aming school recognition ay gagawin namin ng 6 AM sa maga. At sa hapon naman, magsisimula kami ng 4 PM para maiwasan namin yung matinding init. Kahapon ay May 16, Nung isang araw ay May 15. So, ubos na, Credited na. Nakuha na natin yung ating mid-year bonus, Yung iba, may natira pa. Yung iba ay ubos na, Tama ba, Sir Bong? Sige, puntahan na natin yung ating topic ngayon. To my understanding, although wala pang lumalabas na school calendar ang ating DepEd, ang DepEd, for school year 2024-2025, sa pagkakaunawa ko, ang opening of classes ay July 29. So, ang regular na practice natin, nagsasagawa na ahead of time yung ating mga principals, kung sa secondary naman, yung principal kasama yung kanilang department heads ng loadings ng ating mga guro for the next school year. Alam niyo, even sa elementary, gumagawa na rin ng loadings yung inyong mga respective principals. At dahil may DepEd Order number 2, Series of 2024, nagkaroon na ng vlog si Sir Bong dito, kailan lang, Ito yung pag-aalis ng admin task sa ating mga guro. So, kung wala ng admin task, yung ating mga guro, ang magiging teaching loads nila ay yung regular na teaching load. Ano ang ibig kong sabihin? Yung 5 plus 1. Kasi ang common understanding natin sa 5 plus 1 ay 5 sections plus advisory class. Alam nyo, tama naman yung thinking na ito ng loadings.
Kasi sa secondary or even in elementary, tama ba Sir Bong? Consider 1 hour yung isang section na inassign sa'yo. Alam nyo, ganito naman talaga ang number of hour per subject area of teaching. Kapag meron kang isang hawak na section, assume 1 hour ang equivalent nito per day. Tama ba ako? Kaya kung ito ang i-apply natin, ang guro ay dapat magkaroon ng regular na teaching load na 5 sections with advisory. So kung wala silang advisory, 6 na sections ang kanilang hahawakan. Kaya lang itong 5 plus 1 ay para lang sa mga subject area na 4 meetings in a week katulad ng Pilipino, Science, Math, 'di ba? TLE, alam ko, ang MAPE rin, 5 plus 1 sila. Kasi iba yung loadings ng ESP kasi 2 meetings lang sila in a week at iba din yung loadings ng AP kasi 3 meetings lang sila in a week. Alam nyo, ito yung tamang loading, ito yung sinasabi ni Sir Bong. Kasi yung ganitong loadings na binabanggit natin, pasok ito doon sa 6 teaching hours, na specified in Magna Carta for teachers. Sa senior high school, iba kasi yung number of hours nila per subject area kasi per subject area 2 hours sila. Sa elementary, hindi ko alam kung ilan ang number of hours nila per subject area. Pero ang bottom line, ang correct na loadings ay basta ang guro ay nakakapag-render ng 6 teaching hours daily regardless kung elementary ka, senior high school ka, or junior high school teachers kayo. So, nagigit ba Sir Bong? So, ang gustong i-point ni Sir Bong, dahil maximize loadings na yung ating mga guro, dahil nga dito sa DepEd order na pag-aalis ng admin task sa ating mga guro, hindi na maaari yung 2 teaching loads para sa ating mga guro. Although justified naman yung 2 teaching loads, particular sa mga property custodian, canteen teacher at iba pa, kaya lang dahil inalis na yung admin task, hindi na sila pwedeng bigyan ng 2 loads lang by next school year. Dadagdagan na yung kanilang mga teaching loads. Sir Bong, paano po yung mga may ancillary services? So yung may mga ancillary services, gaya ng sinasabi ni Sir Bong doon sa nauna kong vlog, napanood niyo ba? Yung mga ancillary services ay hindi aalisin sa ating mga guro dahil ito ay mga curriculum related or hindi naman siya considered as admin task. Ang halimbawa nito yung school paper advisor. Sa existing guidelines ng loadings, yung mga school paper advisor ay binibigyan lamang sila ng 4 teaching loads. Pwede ito, Pwede pa ito. Katulad din ng mga grade level chairman, binibigyan lang sila ng 4 teaching loads. So, nagiget mo si Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.